Nagulat ang binata sa sinabi ni Andres. Nang tumayo ito, isang napakadilim na presensya ang bumalot sa paligid. Napatayo si Pen ng mga sandaling iyon. Maging si Silab, naglakad para harangin si Andres. Anong kailangan mo sa akin? Matagal na panahon ko nang hinahanap ang huling henerasyon ni Tiago. Hindi ko akalaing magkikita pa tayo. Hindi ako naniwala sa aking ama nang sabihin niyang walang natira sa inyo. Malaking banta para sa aming angka ng lahi niyo, kaya kailangan namin kayong ubusin. Tugon ni Andres. Naging malinaw kay Pen na ang taong kaharap niya, isa sa mga nagnanais na ubusin ang kanilang lahi. Hindi ko alam kung anong dahilan nyo pero hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Wika ni Pen. Kagad nagbago ng anyo si Silab. Tumawa ng malakas si Andres na tila kinukutya ang gabay. Anong nakakatawa tao? Minamaliit mo ba ako? Tanong ni Silab. Anong nakakatawa? Ikaw tikbalang. Ikaw ang nakakatawa. Matapos magsalita, lumitaw mula sa likuran ni Andres ang isang malaking nilalang. Halos 10 talampakan ang taas nito. May ulo ng kalabaw at napakalaking katawan ng tao. Nanlaki mga mata ni Silab nang masilayan ang nilalang. Hindi nito akalain na magpapakita ang sarangay. At ang mas nakakagulat pa, naging gabay ito ng isang tao. Kailangan na nating umalis sa lugar na to, Pen. Hindi biro ang lakas ng nilalang na yan. Nararamdaman ko nga ang lakas niya, Silab. Pero paano tayo makakaalis dito? Sundin mo ang sasabihin ko. Sumampa ka sa aking likuran. Sa oras na magbalik ako sa anyong kabayo. Pag-uusap ng dalawa. Naglakad papunta sa kanila ang malaking nilalang. Kagad nagbago ng anyo si Silab. Saktong nakasampa sa likod nito ang binata nang bigla silang hambalusin ng nilalang. Tumalsik ng malayo ang dalawa. Dali-dali namang niyakap ni Silab ang binata bago pa sila bumagsak sa lupa. Napakabilis kumilos ng sarangay na yan. Humanda ka, Pen. Mukhang hindi nga natin matatakasan ng isang to. Wika ni Silab. Wala tayong laban sa mga to, Silab. Kailangan nating makagawa ng paraan para makalis sa lugar na to. Tugon ni Pen. Nakaisip naman ng paraan ng tikbalang. Ginamit nito ang kakayahang makatawag ng hangin. Binalot ng malaking ipo-ipo ang paligid. Mabilis na sumakay sa likod ng tikbalang si Pen. Tumakbo palayo sa lugar. Napasigaw naman sa sobrang galit si Andres. Humanda ka. Dahil sa susunod nating pagkikita, hindi ka na makakatakas. Mabilis na narating ng dalawa ang kagubatan. Huminto sa pagtakbo si Silab at kinausap si Pen. Yan ang sinasabi kong panganib, Pen. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang sarangay na yon. Hindi ko akalain na susunod dito sa isang tao. Wika ni Silab. Kaunting kaalaman, ang mga sarangay ay malakas na nilalang na nagtataglay ng ulo ng kalabaw. Meron silang katawan ng tao. Ang deskripsyon ay mahalin tulad sa balaw.
Ngunit mas malaki ang nilalang na ito 10 beses kung ikukumpara sa balaw. Hindi rin namumuhay kasama ng ibang kalahi. May kanya-kanyang teritoryo ang mga ito. Malalakas ang mga sarangay at ayon pa sa alamat, nagagawa ng mga itong sumira ng isang bundok sa loob lamang ng 1 oras. Balik tayo sa kwento. Paano nating matatalo ang nilalang na yun, Silab? Hindi pa kumpleto ang pagsasanay ko. At ikaw, alam kong mas malakas siya kung ikukumpara sa'yo. Tanong ni Pen. Hindi ko rin alam ang gagawin ko, Pen. Sa ngayon, umuwi na muna tayo nang masigurado ang kaligtasan mo. Huwag nang pairali ng katigasan ng ulo. Kagad namang sumunod si Pen. Ngunit habang nasa daan, nakasalubong nila ang pangkat ng mga kalalakian. Kasalukuyang nasa anyong kabayo si Silab. Ito ang pinagdiskitahan ng mga nakasalubong. Ay, tignan mo nga naman oh. Isang napakagandang itim na kabayo. Bira lang ang ganitong kulay ah. Paniguradong malaking halaga yung makukuha natin kapalit niyan. Wika ng lalaki. Pasensya na po pero wala akong panahong makipaglokohan sa inyo. Nagmamadali ako. Tugon ni Pen. Di, iwan mo na lang yung alaga mong kabayo. Wala namang problema dun eh. Muling wika ng lalaki. Sa pagkakataong iyon, naasar ng husto si Silab. Hindi nito napigilan ang sarili. Bigla nitong pinagsisipa ang kalalakian, dahilan para magtalsikan ang mga ito sa malayo. Inawat naman ni Pen ang gabay. Huwag mong sayangin yung lakas mo sa kanila. Hindi nila alam ang totoo mong anyo. Wika ni Pen. Yun na nga eh. Kanina pa ako naiinsulto sa mga ganyang tao. Tugon ng gabay. Alam ko sila pero sa ngayon, mas mahalagang palampasin mo muna sila. May mahalagang bagay tayong kailangang gawin. Wika ng binata. Kagad iniwan ng dalawa ang mga kalalakian. Pagdating sa tahanan, sinabi ni Pen ang nangyari. Gaya ng inaasahan, katakot-takot na sermon ang inabot ng binata. Ay naku Pen, kahit kailan talaga, hindi ka nag-iisip. Paano kung napahamak ka? Eh di wala kaming kaalam-alam. Wika ng matanda. Kagad dumingi ng paumanhin ang binata. Pasensya na po kayo lolo, hindi na po mauulit. Pero kakaibang nakita namin kanina eh. Ang sabi ni Silab, sarangay daw ang tawag sa nilalang na yun. Tugon ni Pen. Sarangay baka mo? Matagal nang hindi nagpapakita ang engkantong yon. Hindi ko akalaing may nabubuhay pa palang kagaya nila. San mo naman nakita? Tanong ni Lolo Munding. Parang gabay po yata yun nung taong nagngangalang Andres. Tugon ni Pen. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Munding nang marinig ang pangalang Andres. Anong sinabi mo? Si Andres? Pen, ang taong yon, siyang pumatay sa iyong ama. Wika ng matanda. Nagulat si Pen nang marinig ang sinabi ni Lolo Munding. Ngunit kahit nalaman nito ang katotohanan, hindi niya pa rin kayang talunin ang taong iyon. Kahit pa alam ko po yung katotohanan, wala naman po akong magagawa laban sa kanya eh. Masyado po siyang malakas lolo.
Hindi ko na nga siguro may paghihiganti si tatay. Tugon ni Pen. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi paghihiganti ang misyon mo? Gamitin ang mga nalalaman para makatulong sa iba. Yan ang itanim mo sa iyong isipan. Huwag mong alalahanin ang mga taong nanakit sa iyong ama. Dahil balang araw, makukuha din nila ang nararapat na parusa. Wika ni Lolo Munding. Nakikinig lang sa usapan si Silab. Bahagya nitong sinisisi ang sarili dahil wala siyang nagawa sa kasalukuyang antas. Matapos ang kaganapang iyon, hindi na pinayagan pa ng dalawang matanda na makalabas si Pen. Inunawa naman ito ng binata dahil nagkaroon nito ng bahagyang takot nang makaharap nila ng hindi sinasadya ang isang malakas na nilalang. Kasalukuyang nakaupo si Pen sa lilim kasama si Silab. Nag-uusap ang mga ito. Ngunit napansin ng binata ang malaking pagbabago sa gabay. Oh, anong problema si Lab? Parang wala ka yata sa tamang kondisyon ngayon ah. Tanong ni Pen. Wala to. Huwag mo kong intindihin. Ang mabuti pa, ituloy mo lang ang binabasa mo. Nanatiling nakaupo si Pen sa ugat ng puno. Ngunit si Silab naman ay kagad na umalis na parang naiirita. Hinayaan na lang ito ng binata. Nagpatuloy sa mga aralin. Ilang sandali pa ay dumating si Lolo Munding at naupo sa tabi ng binata. Mukhang hindi maganda ang templa ng kaibigan mo, Pen. Ano nga ba ang nangyari? Tanong ni Lolo Munding. Hindi ko rin po alam, Lo eh. Pero may hinala akong dahil yun sa sarangay. Ngayon ko lang po nakitang nagkaganon si Silab. Kahit ako naninibago eh. Tugon ni Pen habang patuloy na nagbabasa ng mga libro. Nararamdaman ko ang takot sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero may kung anong kinakatakutan ng gabay mo. Wika ni Lolo Munding. Bagay na hindi naman inaasahan ni Pen mula sa isang mandirigmang tikbalang. Hindi ko po inaasahan na makakaramdam ng ganong takot si Silab. Malakas siya at hindi basta-basta matatalo. Lalong-lalo na pagdating sa labanan eh. Pero nung makaharap namin ng sarangay, bigla ko pong naramdaman yung panginginig niya. Lalo pa nung sumakay ako sa likod ni Silab. Tugon ni Pen. Kahit gaano ka pa kalakas, kahit gaano ka katapag, hindi maiiwasang makaramdam ka ng takot. Lalo pa kung nangyari na ito sa iyong nakaraan. Muling wika ni Lolo Munding. Ano pong ibig sabihin niyo, Lolo? Maaari po bang may masamang karanasan si Silab sa sarangay? Tanong ni Pen. Posible. Pero hindi rin natin masasabi. Bahagi ito ng nakaraan ni Silab o natural na takot lang ng mas mababang nilalang. Tugon ni Lolo Munding. Kaunting pagpapaliwanag. Ang mga nilalang na kagaya ng tikbalang, balaw, sarangay at bawa, may enerhiya o antas na sinusundan sa kanilang lipunan. Sa pinakababa nito ay ang mga bawa, kasunod ang mga tikbalang, pangalawa ang mga balaw at ang pinakamataas, at ang tinuturing na pinakamalakas, ang mga sarangay. Maliban sa taglay na laki ng mga ito, kilala din ang mga sarangay dahil sa kanilang bangis. Walang awa kung pumatay ang mga ito. At sa oras na makaharap mo ang nilalang at mahuli ka nito, siguradong pira-piraso ka bago bitawan. Balik tayo sa kwento.
Huwag mo na masyadong isipin ang bagay na yon. Papasan ba't mahahanapan din natin ito ng kasagutan? Halika na't lalamig ang pagkain. Hindi lang dapat isipan ng kinukondisyon, maging sikmura. Kanina ko pa naririnig yung tiyan mo eh. Wika ni Lolo Munding. O nga po Lolo eh. Masyado po ako nalibang sa pagbabasa. Hindi ko na malayan yung takbo ng oras. Tugon ni Pen at habang nasa pagkainan, muli itong kinausap ni Tandang Imang. Kumusta naman ang pakiramdam mo, Pen? Wala ka naman bang pinsala? Nga pala, may pupuntahan kami ni Lolo Munding mo. Ikaw mag-isang may iwan dito. Huwag ka munang lalabas ng tahanan na. Bukas ng hapon, nandito na din kami. Wika ni Tandang Imang. Hindi ugali ni Pen ang magtanong. Ngunit sa pagkakataong iyon ay ginawa niya ito. Saan naman po ang punta niyo, Lola? Tanong ni Pen. May kakausapin lang kaming kakilala. Medyo malayo ang lugar na pupuntahan namin, kaya matatagalan kaming makabalik. Umaasa akong magiging responsable ka sa mga bagay-bagay dito habang wala kami. Tugon ng Lola. Wala po kayong dapat ipag-alala sa akin. Hindi po ko gagawa ng kalokohan, no? Habang wala po kayong dalawa, ako na pong bahala dito sa bahay. Wika ni Pen. Matapos kumain ay kagad nang naganda ang dalawa. Umalis sila ng tahanan. Tanghaling tapat ng mga oras na yon. Kaya naman pinili ng binatang matulog. Pagsapit ng hapon, nagising ito at ginawa ang mga tungkulin sa bahay. Matapos ay nagbalik sa pag-aaral ng mga dasal. Hanggang sa nadapuan ng tingin ang isang nakatuping papel. Binuksan ito ng binata. Tumambad ang napakaraming larawan ng mga nilalang. Iginuwit ito ng kanyang mga ninuno. Laking gulat ng binata dahil maging ang sarangay ay nakatala doon. Binasa ito ni Pen at pinag-aralang mabuti. Alam niyang mahalagang impormasyon ang makukuha sa mga kasulatang ito. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil sa natuklasan. Ayon sa kasulatan, maraming taon na ang nakakaraan nang lipunin ng 3 sarangay ang buong angkan ng mga tikbalang. Iilan sa mga ito ang nakaligtas. Namuhay na may takot sa mga nilalang. Halos lumabas ang kaluluwa ni Pen nang biglang magsalita mula sa likod nito si Silab. Isa ang aming angkan sa nakaligtas. Muli naming itinatag ang kaharian ng mga tikbalang. Ngunit hindi pa rin nawawala ang takot sa kalahi ko, lalo na sa mga sarangay. Aaminin ko sa iyo, Pen, maging ako, walang magagawa sa nilalang na yon. Wika ng tikbalang. Nakakagulat ka naman sila, Bo. Alam ko, nakikita ko sa iyo yung takot na yun eh. Nauunawaan ko naman kung bakit. Wala kang dapat ipag-alala. Tugon ni Pen. Hindi takot para sa sarili ko, Pen, kung hindi para sa iyo. Hindi ko kayang isugal ang buhay mo sa labang ito. Malaki ang pananagutan ko sa iyong ama pag nagkataon. Kung ako lang ang tatanungin, kaya ko siyang labanan. Pero dahil magkaugnay tayo, maaari kang madamay. Wika ni Silab. Alam kong nag-aalala ka sa lahat ng bagay, Silab. Pero itong tungkuling nakaatang sa balikat ko bilang tagapamagitan. Kaya kung ano man ang kahihinatnan ng pagtako sa landas na to, kailangan nating tanggapin. Tugon ni Pen.
Napaisip si Silab sa sinabi nito. Kalaunan ay napagtanto na tama ang sinabi ng binata. Ngunit hindi nito maalis sa sarili ang pag-aalala. At para gumaan ang takbo ng usapan, pinilit ni Pen ang gabay na magkwento tungkol sa sarangay at sa totoong pinagmulan ng mga ito. Tila nakukuha naman ni Silab ang punto ni Pen, kaya hindi rin ito nagdalawang isip na magkwento. Ang mga sarangay ay dakilang mga ninuno ng balaw. Sinasabing sila ang totoong pinagmulan ng mga ito. Ngunit ang katotohanan, ang mga sarangay, isa sa lahi ng 200 anghel na pinatapon dito sa lupa o mas kilala sa tawag na pinanubol. Pagpapaliwanag ni Silab. At habang nagsasalita ang gabay, patuloy naman sa pagbabasa ng mga nakatalang kasaysayan si Pen. Napagtatanto ng binata na tama ang lahat ng sinasabi nito. Tinuloy ni Silab ang kwento. Dagdag pa nito, simula ng pagharian ng mga sarangay ang kanlurang dome, naging masagana ang lupain at walang lumantad na digmaan. Sa makatuwid, naging tagapangalaga ang mga ito ng isa sa pinakamalaking dome ng mundo, kabilang ang daigdig kung saan gumagalaw at namumuhay tayong mga tao. Kung naging tagapangalaga pala ang mga sarangay, paano nangyaring halos maubos sila ang inyong lahi? Tanong ni Pen. Isang hindi pagkakaunawaan ang naging ugat ng digmaan. Wala na kaming nagawa kung hindi tanggapin ang kapalaran. Hindi kami mananalo sa mga sarangay. Ngunit dahil ayaw mamatay ng mga ninuno ko nang hindi lumalaban, nagkaroon ng malaking digmaan. Tugon ni Silab. E di kung ganun pala, pwede pala nating baguhin ang isip ng sarangay na yon. Tanong ni Pen. Sa palagay ko ay hindi. Walang tao pa ang nakagawa nun. Maliban siguro kay Andres. Ito ang unang beses na may pinaglingkurang Panginoon ng sarangay. Hindi sila kumikilala ng Panginoon. Mataas ang tingin nila sa sarili. Isang insulto para sa kanila ang lumuhod, lalo na sa isang mortal. Muling wika ni Silab. Kung nagawa ni Andres na patayin si nanay at tatay, hindi lang basta-basta mortal ang taong yun. Napataas ng kilay si Silab dahil alam niyang totoo ang sinasabi ng binata. Siya ang nakasama ni Tiago sa mahabang panahon, kaya kilalang kilala nito ang ama ni Pen. Tama ka, Pen. Hindi nga pangkaraniwang tao si Tiago. Isang taong may mataas na antas ng kaalaman lang ang makakatalo sa kanya. Tugon ni Silab. Ang dapat palang katakutan dito, si Andres, hindi yung sarangay. Hindi nakapagsalita si Silab dahil napagtanto nito na tama ang binata. Ang mabuti pa, maghanap na lang tayo ng makakain. Nagugutom na ako. Wika nito sabay pasok sa kusina. Naupo ito sa harap ng mesa. Pinag-isipan ang lahat ng sinabi ni Pen. Napagtanto na hindi niya dapat kinakatakutan ang sarangay dahil nagpapasakop na ito sa isang tao. Ngunit naroon pa rin ang katotohanan. Higit itong mas malakas at makapangyarihan kumpara sa kanya.
Kinagabihan habang nagpapahinga, napansin ni Pen na nakatulala sa labas ng tahanan si Silab. Tinawag niya ito, ngunit tila hindi nakikinig ang gabay. Payapa ang gabing iyon. Tanging huni ng mga kuliglig ang kanilang naririnig. Nang biglang may kung anong ingay ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Ang tunog nito ay parang galit. Sumisigaw. Umiiyak. Biglang kinilabutan si Pen. Sumilip ito sa labas. Nakita niyang nakatayo si Silab habang hawak ang palakol. Anong nangyari, Silab? Ano yung ingay na yun? Tanong ni Pen. Huwag kang lalabas. Nagkalat sa paligid ang mga lagalag na kaluluwa. Tugon ni Silab. Nagpatuloy ang ingay sa loob ng ilang minuto. Parami ng parami. Nanahimik ang mga kuliglig. Biglang lumamig ang hangin sa paligid. Ilang sandali pa ay tumambad sa binata ang mga taong naglalakad palabas ng kakawyan. Naririnig ni Pen ang iyakan ng mga ito, habang ang ilan ay sinasakta ng sarili. Hindi na malayan ni Silab. Nasa tabi nito si Pen. Anong nangyari sa kanila? Bakit ganyan yung kilos ng mga yan? Tanong ni Pen. Nagulat naman si Silab. Dali-dali itong hinila papasok ng tahanan. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Mapanakit ang mga nilalang na yan, lalo na kapag naramdaman nila ang presensya mo. Wika ni Silab. Wala namang nangyari sa akin at saka hindi nila ako kayang saktan, Silab. Sabihin mo kung anong nangyari sa kanila. Ipaliwanag mo sa akin. Muling tanong ni Pen. Sila ang mga nilalang na namatay na may galit. Tuwing nagdidilim ang buwan ay lumalabas sila para magiganti. Delikado kapag nasalubong mo ang mga yan dahil hindi na sila kumikilala ng mabuti at ng masama. Paliwanag ni Silab. Hindi ba sila nabigyan ng pagkakataong tumawid sa kabilang mundo? Muling tanong ng binata, dahilan para mairita si Silab. Ang kulit mo. Hindi nga sila makakatawid dahil namatay silang may kinikimkim na galit sa puso at puno ng pagiganti ang kanilang katauhan. Tugon ni Silab. Patuloy na pinagmasdan ni Pen ang mga nilalang hanggang sa muling maglaho ang mga ito. Bagaman nakakatakot ang anyo, hindi mapigilan ng binata ang makaramdam ng awa sa mga nilalang. Silab, may paraan ba para makatawid sila sa kabilang dimensyon? Tanong ni Pen. Meron. Pero mangangailangan ng sakripisyo ng isang babaylan. Huwag mo nang pag-isipan ang bagay na yon. Dahil kahit ang tatay mo, hindi sinubukang gawin ang ritual. Napakadelikado. Tugon ni Silab. Masyado ka namang mainit, Silab eh. Hindi ko naman gagawin yun. Hindi sa ngayon. Wika ni Pen, sabay pasok ng tahanan. Alam ni Silab na sa oras na dumating ang pagkakataong iyon, hindi niya mapipigilan ang binata. Kinabukasan, wala namang kakaibang kaganapan. Bandang tanghali nang dumating si Tandang Imang at Lolo Munding, nakita nila ang binatang natutulog sa sala habang nakalapag sa sahig ang mga aklat. Tignan mo tong batang to. Wala na yatang ginawa kundi magbasa ng magbasa. Wika ni Tandang Imang.
Ganyan talaga ang ugali ni Pen. Kahit nung nasa pangalaga ko pa yan. Kung may mga nakasulat nga lang siguro sa dahon ng mga tanim, abay, malamang nabasa niya na. Wika ni Lolo Munding. Hindi ko akalaing matalino pala ang apo natin, Munding. Kaso minsan, ito din ang nagdadala sa kanya sa kapamakan. Wika ni Tandang Imang. Tama ka. Pero isa ito sa mga bagay na hindi natin may iwasan. Lalo pat ganyan ang edad niya. Magulong isipan. Pabugso-bugso ang desisyon. Wika ni Lolo Munding. Pasalamat na lang talaga tayo. Dahil nandyan ang gabay niyang si Silab. May naalala pala ako tungkol sa tikbalang. Hindi ba sinabi mong gabay siya ng mga ninuno niyo? Wika ni Tandang Imang. Tama ka. Mula pa sa aming mga ninuno, sa kaninunuan ng aking asawa hanggang kay Tiago. Ngayon naman si Pen. Bakit mo na itanong? Wika ni Lolo Munding. Wala naman. Naalala ko lang. Ngayon pa lang ako nakarinig ng gabay na iisang angkan lang ang pinaglingkuran. Para sa amin, hindi lang basta gabay si Silab. Kaibigan siya ng aming pamilya. At hindi may tatangging malalim na din ang pinagsamahan nila ng ating apo. Kung hindi mo naman mamasamain, maaari ko bang malaman kung paanong naging gabay ng inyong angkan ang isang maharlikang tikbalang? Hindi rin malinaw sa akin ang dahilan. Dahil nang pakasalan ko ang lola ni Pen, kasama na nila si Silab. Siguro mas mabuti kung siya ang magkwento. Pag-uusap ng dalawa. Walang kaalam-alam ang mga ito na nasa paligid lang si Silab. Nakikinig sa kanilang usapan. Maya-maya nga ay bigla itong lumitaw. Narinig ko ang usapan niyo. Hayaan niyong ako ang magpaliwanag ng dahilan kung bakit ko piniling manatili sa angkan ni Tiago. Wika ni Silab. Ang mga sumusunod ay pagbabalik tanaw sa alaala ng gabay. Maraming siglo na ang nakalipas nang unang makilala si Silab. Ang ninuno nila Tiago na si Amang Lakay. Isa ito sa kilalang pinakamalakas na asog o lalaking babaylan. Nang mga sandaling ito walang patutunguan ang buhay ni Silab dahil sa pagkawasak ng kanilang karian, bunga ng digmaan sa pagitan nila at ng mga sarangay. Pinili nitong manatili sa mundo ng mga tao kung saan siya ligtas. Nagtago ito sa malaking puno ng dangkal malapit sa mismong tahanan ni Amang Lakay. Sugatan ng mga sandaling iyon si Silab at dahil walang ibang aasahan, pinili nitong gamutin ang sarili. Naghahanap ng mga lamang gamot sa gubat si Amang Lakay ng mga sandaling iyon. Nang maramdaman nito ang mahinang presensya ni Silab, dali-dali niya itong hinanap. Natagpuan ang sugatang tikbalang sa paanan ng puno ng dangkal. Wala na itong kakayahang kumilos dahil sa malubang sugat sa tagiliran. Bali din ang kanang braso nito at punong-puno ng galos ang katawan. Buong lakas sa binuhat ni Amang Lakay si Silab papunta sa kanilang tahanan. Doon niya ito ginamot. Bagaman tutol ang kanilang angkan, bilang pinuno, wala ring nagawa ang mga ito. Nanatiling walang malay ang tikbalang hanggang sa inalay ni Amang Lakay ang kanyang nag-iisang mutya ng kambalsaging sa nilalang. Pakaingatan mo ang mutyang ito dahil yan ang magbibigay ng buhay at lakas para sa'yo. Wika ni Amang Lakay habang unti-unting nagkakamalay ang binatang tikbalang. Nasaan ako?
At bakit mo ko tinulungan, tao? Tanong ni Silab. Hindi ko na kailangan pang sagutin ang tanong na yan, Tikbalang. Ang mahalaga ay ligtas ka na at maaari nang bumalik sa iyong tahanan. Tugon ni Amang Lakay. Wala na akong babalikan. Sira na ang aking tahanan. Ganun ba? Kung gusto mo, malaya kang manirahan sa puno ng bangkal. Walang gagalaw at manggagambala sa iyo sa lugar na yon. Salamat, matandang asog. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kaya bilang kapalit, tanggapin mo ang ginto kong buhok. Tanda ng katapatan ko sa iyo at magiging saling lahi mo. Hindi ko kailangan ng gabay o tagapaglingkod. At isa pa, kung talagang gusto mong magbayad ng utang na loob, maaari mo namang gawin yon nang hindi mo ibinibigay ang iyong gintong buhok. Sarili ko itong pagpapasya. Nawa po ay tanggapin niyo ang aking katapatan at pangakong mananatili sa iyong tabi hanggang sa pinahihintulutan ng Amang may likha. Ikaw ang bahala. Hindi kita pinilit at walang kasunduan sa pagitan natin. Malaya kang aalis kung gugustuhin mo. Ito ang naging simula ng paglilingkod ni Silab sa angkan ni Lapen. Balik tayo sa kasalukuyan. Ito ang dahilan kung bakit ko piniling paglingkuran ang angkan ni Tiago. Ibig mong sabihin, kusang loob mong ibinigay ang katapatan mo. Kamangha-mangha. Kadalasan ay hindi nagtatagal ang ganon, lalo pat walang bigkis ng kasunduan. Wika ni Lolo Munding. Totoo ang sinabi mo, Munding. Ito din ang ipinagtataka ko. Wika ni Tandang Imang. Hindi nakakapagtaka ang ginawa ko, Tandang Munding. Gaya ng sinabi ko, purong pakikipagkaibigan ng dahilan kung bakit ako nanatili sa tabi ng iyong pamilya. Isa pang katanungan, hindi ba ang mutya ng kambalsaging ang dahilan ng muli mong pagkabuhay? Paanong napunta ito kay Pen? Ang kapanganakan ni Pen ang naging kasunduan namin ni Tiago. Ngunit ako mismo ang nagbitaw ng pangako na poprotektahan at pangangalagaan si Pen. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko hinahayaang mapahamak ang batang yan. Pag-uusap ng tatlo. Ilang sandali pa ay nagising si Pen. Pupungas-pungas pa itong tumingin sa kanila. Teka, anong nangyari? Lo, nandito na pala kayo. Kumusta naman ang paglalakbay nyo? Tanong ni Pen sabay tayo. Naglakad ito papunta sa kusina at kumuha ng tubig. Pagbalik, nakitang inililigpit ni Tandang Imang ang mga aklat na pinag-aaralan ng binata. May mahalagang bagay kang dapat malaman, Pen. Maupo ka nang mapag-usapan natin ng maayos. Wika ni Tandang Imang. Sige po, sandali lang. Ibabalik ko lang po tong baso. Tugon ng binata. Matapos ay naupo ito sa tabi ni Tandang Imang. Tungkol ito sa pinuntahan namin, Pen. Tinungo namin ang baryo kung saan nakatira si Andres para sana makipagkasundo. Sa kasamaang palad,
Hindi siya pumayag sa gusto naming mangyari. Wika ni Tandang Imang. Ano po? Bakit niyo naman po ginawa yun? Tanong ni Pen. Wala tayong laban, Pen. Hindi natin maaaring isugal ang kaligtasan mo. Wika ni Lolo Munding. Alam ko naman po, Lo, pero sa tingin mo, anong magiging kapalit? Matagal na panahon na gusto nila tayong ubusin. Para sa akin, Lo, walang kwenta kung basta na lang tayong susuko. Wika ni Pen. Wala ding silbi kung makikipaglaban ka. Hindi mo siya kakayanin. Bukod sa taglay niyang kaalaman, hindi rin natin maaaring alisin ang posibilidad na tumulong ang gabay niyang sarangay. Totoo ang sinasabi mo, Tandang Imang. Ngunit may punto din si Pen. Hindi ako papayag na bumagsak nang hindi nakikipaglaban. Alam mong hindi natin kakayanin si Andres. Kahit ilan pa tayong magtulong-tulog. Kaya kung ano man ang binabalak nyo, pakiusap si Lab. Huwag mo nang ituloy. Huwag kang mag-alala, Munding. Dahil wala kong balak na kumprontahin si Andres. Hindi kakayanin ni Pen ang labang iyon. Lalo pat alam natin ang taglay na lakas ng gabay nito. Hindi ba ako pwede magsalita? Sabi niya sa akin, si Andres ang pasimuno ng kamatayan ng nanay at tatay ko. Hindi ko ba siya pwedeng labanan? Pwede ba? Makinig ka muna. Huwag puro katigasan ng ulo ang pinapairal. Si Andres nga ang pumatay sa nanay at tatay mo. Hindi mo kakayanin ang lakas niya. Alam kong gusto mong ipagiganti ang kamatayan ng mga magulang mo. Pero hindi ito ang tamang paraan. Mag-antay tayo ng pagkakataon. Alam kong mahina ang tingin niyo sa akin, Lolo. Pero kayo na din ang nagsabi. Taglay ko ang dalawang makapangyarihang dugo. Tama si Silab, Pen. Huwag mo nang matigas ang ulo. Wala tayong kalaban-laban kay Andres. Tanging kapamakan lang ang maaaring idulot nito sa atin, lalong-lalo na sa'yo. Hindi ko kayo maintindihan, Lo. Pinatay ang anak nyo. At ngayong alam na natin kung sinong may gawa. Ayaw nyo namang kumilos para may pagiganti si na tatay. Yun nga ang punto ng pagpigil namin sa iyo, Pen. Ang pagnanais mong makapagiganti. Hindi ka man nagsasalita. Pero ramdam namin, puno ng galit ang puso mo. Hindi magandang makipaglaban para sa katarungan na galit ang dahilan. Tama ng diskusyong ito. Walang susugod sa kuta ni Andres. Manatili kayo at manahimik lalong-lalo ka na, Pen. Wala tayong pagtatalunan tungkol sa bagay na to. Hindi na nakapagsalita si Pen. Dahil alam niyang hindi rin papakinggan ng matanda ang kanyang dahilan. Naglakad siya sa kagubatan para malamigan ng ulo. Kagad namang sinundan ni Silab ang binata. Nakakagulat ang pagtaas ng boses mo kay Munding. Parang ito ang unang beses na ginawa mo ang bagay na yon. Wika ni Silab. Oo, Silab. Si Lolo kasi. Parang wala sa hulog yung mga sinasabi. Hindi sa ganun, Pen. Alam ko ang nararamdaman mo. At sa totoo lang, yun din ang balak kong gawin. Pero hindi ko kakayanin. Sa ganitong mga sitwasyon, kailangan nating umatras
pag-isipan ang susunod nating mga galaw. Pag-uusap ng dalawa. Nakarating ang mga ito sa talon. Nagpa siya ang binatang maligo para kahit papano malamigan ng katawan, makapag-isip ng maayos. Ito ang kadalasang ginagawa ng binata para kumalma. Maliwanagan sa lahat ng bagay. Ngunit sa pagkakataong iyon ay lalong gumulo ang isip ni Pen. Alam mo Silab, hindi ko alam ang dahilan ni Lolo kung bakit pinipigilan niya akong gumanti kay Andres. Hindi ba? Nasa akin naman ang lahat ng dahilan para gawin yun. Wika ni Silab. Tama ka. Pero tama din si Tandang Munding. Dahil nga sa hindi mo pa kakayaning kalabanin siya ng harapan, inaalala lang ng matanda ang kapakanan mo, Pen. At sana, pakinggan mo siya kahit papano. Tugon ni Silab. Walang nagawa ang binata kung hindi sumunod sa kagustuhan ni Lolo Munding. Dahil alam niyang ikakagalit lang ito ng matanda. Kung sa bagay, ayokong sumama ang loob sa akin ni Lolo. Siguro nga mas mabuting iwasan ko na lang ang pakikipagharap kay Andres. Halika na Silab, medyo nilalamig na ako eh. Wika ni Pen. Pagdating sa tahanan, napansin niya na nag-uusap ang dalawang matanda. Hindi alam ng mga itong nakabalik na pala ang binata. Narinig niya ang usapan. Natatakot ako sa banta ni Andres Imang. Hindi magtatagal, mahanap niya ang lugar na ito. Sa pangyayaring iyon, kahit anong gawin natin, hindi na mapipigilan ang pagharap nila ni Pen. Yan nga din ang kinakatakot ko, Munding. Dahil mapapahamak ang apo natin at mas malala pa, pati tayo madadamay. Kung ako lang walang problema, Imang. Kaso hindi ako makakapayag na maging si Pen madamay dito. Masyado pang bata ang apo natin para mawala sa mundo. Pag-uusap ng dalawa. Biglang pumasok ng bahay si Pen. Nagkunwaring walang narinig. Lo, handa na po ba yung hapunan? Nagugutom na po ako eh. Nataranta ang dalawang matanda. Hindi akalain ng mga ito. Naroon pala si Pen. Oo, meron na. Ay, sandali lang at magluluto ako ng tinolang manok. Ang mabuti pa, magbihis ka muna. Tugon ni Lolo Munding. Kagad pumasok ng kwarto si Pen upang magbihis. Napabuntong hininga si Lolo Munding sa pag-aakalang walang narinig ang apo. Kamunti ka na tayo dun ah. Mabuti na lang, hindi niya narinig ang pinag-uusapan natin. Wika ni Lolo Munding. Oo nga. Nako, hayaan mo na nga yan. Huwag na muna nating pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Paghandaan na lang natin ang araw na yan. Wika ni Tandang Imang. Ilang sandali pa ay lumabas si Pen ng kwarto. Naupo ito sa mesa. Kagad naghain ng hapunan si Tandang Imang. Walang imik ang binata ng mga sandaling iyon hanggang sa matapos itong kumain. Tumayo ang binata at nagpatuloy sa sala. Kinuha ang mga libro. Muli itong nagbasa. Tahimik ang buong kapaligiran ng mga oras na yun nang bigla na lang silang makarinig ng malakas na kalabog. Dali-daling lumabas si Pen. Nakitang nakikipaglaban si Silab sa isa pang tikbalang. Silab, anong nangyari? Sino yung tikbalang na yan? Pumasok ka sa loob ng bahay, Pen. Hindi ka pwede dito sa labas. Wika ni Silab. Ngunit may katigasan ang ulo ng binata.
Lumapit ito sa kinaroroonan ng gabay. Hindi inaasahang susugod ang kalaban ni Silab. Sa kasamaang palad, si Pen ang tinamaan ng tadyak nito. Nawalan ng malay ang binata. Kagad namang pinuntahan ni Silab. Pen, gumising ka. Hindi ka kasi marunong makinig eh. Pen! Wika ng tikbalang. Sabay lingon sa kalabang tikbalang. Saktong lumabas ang dalawang matanda. Kitang-kita ng mga ito kung paanong nagwala ang gabay. Nagbuga ng hangin sa ilong si Silab. Inihampas ang palakol sa lupa. Sumigaw ng napakalakas. Nagliwanag ang buhok ng gabay. Nanlilisik ang pulang mga mata. Dali-daling tong sinugod ang kalaban. Walang tigil na pinaghampas ng kanyang palakol. Nagkandalasog-lasog ang katawan nito hanggang sa magkamali si Pen. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil ibang Silab ang nasa harapan niya. Marahang tumayo si Pen. Lumapit ito sa gabay. Akmang pipigilan pa sana ni Tandang Imang, ngunit inawat naman siya ni Lolo Munding. Hayaan mo si Pen. Responsibilidad niya din si Silab. Wika ng matanda. Muling ibinaling ang tingin sa dalawa. Marahang lumapit ang binata sa nagwawalang tikbalang. Nang marinig nito ang boses ng binata, unti-unti itong kumalma. Tama na, Silab. Wala kang dapat ipag-alala. Ligtas ako oh. Wika ni Pen. Sabay hawak sa kamay ng gabay. Unti-unti namang nagbalik sa dati ang itsura nito at naupo sa lupa. Ito ang kinakatakot kong mangyari. Hindi ko kontrolado ang lahat. Sa oras na may masamang mangyari sa'yo, hindi ko alam kung ano ang kaya kong gawin. Tugon ni Silab. Wala kang dapat alalahanin, Silab. Hindi ko naman hahayaang may mangyari sa akin eh. Kaya ipanatag mo yung sarili mo. Muling wika ni Pen. Matapos ay kagad nitong inalalayan patayo si Silab. Hindi ako natatakot para sa aking sarili, kundi sa kung anong maaari kong gawin. Sa oras na may mangyaring masama sa'yo, kaya pakiusap. Hanggat kaya nating umiwas, umiwas na lang tayo. Tugon ng gabay. Matapos ay naglakad ito papasok ng kagubatan. Hindi lubos na unawaan ni Pen ang nangyari. Ngunit nagulat ito nang ikwento ni Lolo Munding ang ginawa ng gabay. Nanlaki mga mata ng binata nang makita ang tikbalang na nakalaban ni Silab. Hindi ko din nakita kung ano ang pinakanangyari, Pen. Huli na nang lumabas kami. Nakikipaglaban na si Silab. Wika ni Lolo Munding. Siguro, aantayin ko na lang na humupa ng tuluyan ng galit ng kaibigan ko para malaman mula sa kanya ang kasagutan. Matapos ang kaganapang iyon, unti-unting napagtanto ng binata ang panganib na sinasabi ni Lolo Munding. Panganib na hindi nagmumula sa kalaban, kundi sa mismong gabay. Kinabukasan kagaya ng nakagawian, maagang bumangon ng binata upang tapusin ang mga gawaing bahay. Wala namang kakaiba sa ginagawa nito. Katulad lang din ng mga ordinaryong binata si Pen. Ang nakapaghiwalay lang sa kanya sa karamihan ay ang katotohanan na anak siya ng 2 tao mula sa malakas na angkan. Habang nagsisibak ng kahoy,
Bigla namang sumulpot si Silab. Binuhat nito ang mga kahoy na sinibak ni Pen para dalhin sa imbakan. Kapwa hindi nagsasalita ang mga ito. Hanggang sa nagpasya si Silab na basagin ang katahimikan. Ang tikbalang na yon, mensahero ni Andres. Nahuli ko siyang nagmamasid sa paligid, kaya nagpasya kong patayin siya upang hindi na makarating pa sa kalaban ang impormasyon tungkol sa ating kinaroroonan. Wika ni Silab. Hindi natin may iwasan ng ganun, Silab. Ngunit tiwala ko nandyan ka palagi. Kaya sabi ko sa sarili ko, hayaan mong dumating ang mga kalaban. Harapin na lang natin sila. Manalo o matalo, ang pinakamahalaga lumaban tayo. Tugon ni Pen. Kung ganon, palagi mo kung nasa tabi, Pen. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Ito ang sumpa ko sa iyong mga magulang. Hindi ko ito babaliin. Muling wika ng gabay. Maraming salamat, Silab. Hindi lang sa pagsasabi ng mga bagay na yun, kundi sa pananatili mong tapat sa amin. Isa kang totoong kaibigan. Pag-uusap ng dalawa. Nung araw na yun, hindi akalain ni Pen na may kasunod pang magaganap. Sa pagkakataong ito ay gabi na. Nagkaroon sila ng inkwentro sa ilang mga tauhan ni Andres. Kasalukuyang sumasalok ng tubig sa balon ng binata nang mamataan nito ang tatlong kalalakian. Papunta ang mga ito sa kanilang tahanan. Alam ni Pen na walang ibang dumadaan sa lugar na yon, maliban na lang kung sila ang sasadyain ng mga ito. Dali-daling binuhat ng binata ang dalang galon at umuwi. Pagdating sa bahay, nakita nito si Lolo Munding na nakikipag-usap sa mga kalalakian. Ngunit napansin nito na tila balisa ang matanda. Nilapitan niya ang mga ito upang makinig sa usapan. Nabanggit ng mga kalalakihan ang kanilang pakay. May dala kaming mensahe mula kay Andres. Isuko niyo na lang si Pen para hindi na lumala ang sitwasyon. Sigurado naman akong nakausap niyo na ang aming pinuno. Alam niyo ang gusto nitong mangyari. Wika ng isa sa mga lalaki. Hindi ko ibibigay sa inyo ang aking apo. Dadaan kayo sa ibabaw ng bangkay ko bago mangyari yon. Wika ni Lolo Munding. Alam mo din naman sigurong may utos sa amin na ubusin kayo, di ba? Sa oras na hindi niyo sundin ang gusto ng pinuno namin, papatayin namin kayo. Wika ng lalaki. Oo, alam ko. Pero nasabi ko na. Kaya kung gusto niyong makuha ang apo ko, dadaan kayo. Hindi na ituloy ng matanda ang sasabihin dahil biglang humagis palayo ang lalaking kausap. Sino kayo para pagsalitaan ng ganyan ng lolo ko? Baka nakakalimutan nyo. Nakatungtong kayo sa teritoryo ko. Wika ng binata. Binaling ng tatlo ang atensyon sa kanya nang malamang ito ang hinahanap. Huliin niyo siya ng buhay. Yan ang utos ni Abo. Wika ng lalaki. Akmang susugod na sana ang mga ito nang biglang lumitaw si Silab sa kanilang harapan. Walang pagdadalawang isip. Winasiwas ang dalang palakol. Nakasabay ang mga ito sa bilis ni Silab, kaya alam ni Pen na may kaalaman sila sa lihim na karunungan. Dali-daling nag-usal ang binata ng mga dasal. Ibinato sa kalaban, dahilan para bumagal ang kanilang pagkilos
at tuluyan silang matalo ni Silab. Wag mo silang papatayin, Silab. Hayaan mo silang makabalik sa kanilang amo para malaman ni Andres na hindi natin siya aatrasan. Wika ni Pen. Pero kailangan nating umiwas. Hindi niya dapat tayo matunton sa lugar na to. Tugon ni Silab. Huli na ang lahat. Sa tingin mo, paanong nakarating ang mga yan dito sa lugar natin? Una ang tikbalang. Ikalawa, itong mga taong to. Paniguradong sa ikatlong pagkakataon, siya na mismong makakarap natin. Wika ni Pen. Napagtanto ng lahat. Matagal nang alam ni Andres ang kanilang kinaroroonan. Pinaglalaroan sila nito. Matagal nang alam ni Andres ang kinaroroonan natin, Silab. Simula pa nang makita natin ang mga lagalag na bangkay. Hanggang sa kasalukuyan lahat ng yun, pakana ni Andres. Upang ipakita sa atin ang kaya niyang gawin. Napagtanto ni Silab na tama ang sinabi ng kaibigan. Kung ganon, sadyang hindi na natin maiiwasan ang pangyayari. Maganda ka, Pen. Paniguradong mapapasabak tayo sa matinding labanan. Aalis ako sandali dahil may kailangan akong gawin. Habang wala ako, iwasan mo ang pakikipagkumprontahan sa mga kalaban. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Update lang last episode na yung susunod nating kwento. Kaya kung gusto nyong i-upload na natin kaagad bukas to, comment lang ng #GameNinuno or comment nyo din kung bakit nyo nagustuhan yung kwento. Maraming salamat.